Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post na kung saan napahiya ang buong Pilipinas. Salamat sa Marcos Jr. Administration. Dahil balitang-balita sa buong mundo, yung santambak na basura sa Paranaque River, pinick up ng foreign media. Yan po ang legacy ng Marcos Jr. Administration na iwanan. Okay, update lang tayo. Fund drive ng Brave 14 Marines. May naipon na naman 86,500 nasa GCash. Nadadagdagan pa ito. Baka bukas makalawa, abot ito ng 100,000 kay papadala na naman natin. So, 470,000 ang unang naipadala, plus 100, bukas makalawa, so total, 570,000 pesos. Salamat sa mga tumutulong sa Brave 14 Marines. Ito po yung GCash natin, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Evan Henry Sibug, Echo Victor Alpha November. Okay, ito, post, nakakaya. Ang nag-post is the situation report. Global humiliation as Philippines admits garbage crisis. Global humiliation, ito yung caption ng. Global humiliation for Philippines as foreign media reports on trash-filled Paranaque River. The Philippines suffered international embarrassment this week after images and video of a garbage choke river in Paranaque City were picked up by major foreign news outlets including AP, Associated Press, Reuters, AFP, Agencia France, France itong AFP, ABC News, Channel 4 News, and BBC, British Broadcasting Corporation, exposing the country's waste management failures to a global audience. Associated Press images by photographer Auron Favilla showed workers trying to clear a sea of garbage caused by intense monsoon rains in Manila, with the wire service reporting that floods, landslide, and accidents driven by a 9-day downpour, equivalent to more than 9-day downpour, equivalent to more than a month's worth of rain in some areas, have killed at least 16 people in the region. U.S. network ABC News picked up the Associated Press photos for its global audience. Reuters ran its report with images from photographer Noel Celes, headline, Floods Leave Rubbish Clogging Metro Manila Channels. AP News, yung Agencia France, parang ganon. France News, AFP News Agency reported that Manila had begun cleanup operations on the Trash Choke River, with workers wading through the waterway to collect waste and debris that was in during the days of heavy rain. British broadcasters also showed the story with Channel 4 News reporting that a river in Manila has been filled with garbage after a 9-day pour, while noting the Philippines' vulnerability to storms is being intensified by climate change. The BBC, British Broadcasting Company, similarly aired footage under the headline Tide of Rubbish Blankets Philippine River, reporting that the downpour led to school and government office closure. So, yan na, balitang-balita sa buong mundo. Tapos sasabihin ng Pangulo, wala pa tayong garbage crisis. Tapos ang ganda yung solusyon, sana maisakatuparan nila. Dahil ang solusyon daw,
iipunin ng mga basura, susunugin at i-convert into electricity. Wow naman. Nung sinearch ko sa Google AI, 5 bansa pa lang ang naging successful sa kanilang waste to energy project. Sample, Sweden, Japan, China, Singapore, and I think France. US sumusunod. Hindi pa kasing successful sa ano. So, kailangan talaga ng matinding technology to at saka funding. And of course, disiplina. Ang malaking kaibahan, samantalang ang Metro Manila is nabaha, tapos nagkalat ang basura. Sa Davao City, nabaha rin eh. Diba? Kaya nagmura si Dizon doon eh. Kaya lang, kapansin-pansin, ang waterways ng Davao City, halos wala kang makitang basura. Bakit? Dahil disiplinado ang mga tao sa Davao City. May post akong nakita ngayon, pinakita ang waterways. Ang Metro Manila, sea of garbage. Ang Davao City, yung mga ilog is malinis. Because there is discipline, there is good governance in Davao. Sabi ng mga residente, walang korupsyon sa aming bansa. Tapos matitino ang aming mga local leaders. Pag magtapon ka ng basura, huhuliin ka, mumultahin ka, at magse-seminar ka. And that has been going on for many, many years. Kaya ito ngayon ang Davao. Samantala, ang buong Pilipinas, ito pang masama. Sabi ni Vince Dizon, sabi ng Pangulo, nagpabaya daw ang mga previous administration, kaya ganito kalalang ating problema. Ano yung pabaya? Hindi daw sila nagsagawa ng waste to energy program, kaya sila ngayon ang gagawa. Well, good luck! Kung kaya ninyo. Masarap pakinggan, kaya lang iba yung salita, iba yung gawa. Ako, napornada na ako. Wala na akong pinapaniwala ang sasabihin ng Pangulo, ni Vince Dizon. Ang galing nilang magsalita, kulang naman sa gawa. Sana magawa nila na ang basura natin mai-convert nila into electricity. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sinya gihatag ninyo sa inabang. muna ni ang iyang balay. Ayuan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So mo na pod ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. oh, So pila ka bukang imong anak? isa pa.
Isa pa, so ga eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.